Magandang gabi po sa atin lahat. This is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna at mag-start na po tayong Bible study. So, purihin ang Panginoon. Tinatalakay po natin. Kakaroon tayong in-depth study sa patungkol sa spiritual warfare. No? At iba-iba na yung ating mga natalakay. Napakarami na. I pray and hope na marami na kayong natutunan. No? So, ang ibig sabihin ng Christian po, yung pinaka-sinaunang kahulugan ng salitang Christians from the Greek word, from two Greek words na pinagsama, Christos Ianos. Christos means Christ, Ianos means servants or soldiers. Kaya pinagdugtong Christianos, soldiers or servants of Christ. We are servants of Christ, servant of His love. We are soldiers of Christ. Okay. Because tayo po ay soldiers of Christ, kailangan alam nating mabuti ang subject of paksa nito, spiritual warfare. And under spiritual warfare, tatalakay natin origins of demons at yung mga attacks ng mga demons, no? At ating pinag-aralan yung iba rin na nagkakandak ng maling pamaraan ng deliverance, kasi dalawang halos actually dalawang paksa ito, spiritual warfare and deliverance, So under these subjects ay spiritual weapon, our spiritual weapons. Ako, napakahalagang matutunan ito. So sa atin pong napag-aralan na number one na natalakay natin, spiritual weapon is the name of Jesus. After ng the name of Jesus, pinag-aralan natin authority and power of the name of Jesus. Then pinag-aralan natin yung another spiritual weapon, the sword of the Spirit, the Word of God. Then, after ng Word of God, tinalakay nga natin under the Word of God yung dalawang Greek word, logos and rhema. It is the rhema Word of God that becomes the sword of the Spirit. At natalakay natin yan. At yan ay nasa mga ating mga files ng video dito po sa ating account, dito sa page natin, JCLG page. At nasa YouTube na rin po yan. Then, tinalakay po natin ang ikatlong weapon natin, the blood of Jesus. Tinuro ko sa inyo kung ano ang power of the blood of Jesus and how to apply the blood of Jesus against our enemies and to protect us. Ang blood of Jesus is a defensive weapon and offensive weapon. Okay? At after na the blood of Jesus, tinalakay natin ang another weapon, which is praise and worship. Praise and worship is another weapon for spiritual warfare. Marami tayo tinalakay dyan about praise and worship. Then, after praise and worship, tinalakay natin ang another weapon na fivefold ministerial gifts. Ay marami po hindi nakakaalam na yung fivefold ministry gifts ay also a spiritual weapon. Kaya kung kayo ay isa sa mga spiritual gift na yan, kayo ay regalo ni Jesus sa church. Sapagkat ang nagkaloob ng fivefold ministry gifts sa church ay si Jesus. Pinag-aralan natin yan. We're serving one God with three divine persons. Ang regalo ng Panginoon sa buong mundo ay salvation. The gift of God is salvation for the whole world. And that salvation is the Lord Jesus Christ. John 3:16. Then, si Jesus ay nagbigay ng kaloob, the second person of the Godhead, sa church and also to the whole world. And this is the fivefold ministry gifts. Ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Kaya kung kayo ay mayroong ministerial gifts na kayo kasama dyan sa 5, yan po yung mga pangunahing ministerial gifts. Pero it doesn't mean na
yung Bible mystery gifts ang may pinakamataas ng reward pagdating sa heaven. Hindi yun, ang basihan ng Panginoon ng reward, kung sinunod mo, pinamuhay mo ang kalooban niya at sinunod mo yung kanyang pinagagawa. Ganun kasimple lang. At kung kanino mo ginawa yung, baka ginawa mo for your own glory or for the glory of Jesus. Okay. So, yung apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers ay mga spiritual weapon po yan, no? Na ibinigay ng Panginoon sa gusto niyang bigyan o pagkatiwalaan ng mga calling or ministerial gifts na yan. You are a weapon for spiritual warfare. If you are an apostle or prophet or evangelist, pastor, teacher, kayo po ay weapon ng Diyos na inirelease dito sa mundo para gawin ang kalooban ng Diyos. At number one, to destroy the works of the enemies and to protect the body of Christ. Okay. Now, after ng Bible mystery, sinalaki natin another weapon, which is the 9 gifts of the Spirit. Yung iba hindi alam, may weapon yan. Tinalaki natin how to use the 9 gifts of the Spirit during spiritual warfare and deliverance. At nandyan po at tatlong ano yan, tawag dito, tatlong kategorya yan. Ang isa ay gifts of utterance. Ang pangalawang kategorya ay gift of revelation. Ang pangatlo ay gift of power. Sa gift of utterance, nandiyan ang speaking tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Sa gift of revelation o sa revelatory gifts ay nandyan ang word of knowledge, word of wisdom, and discerning of the spirits. Then another category, the gifts of revelation, the gifts of power. Under the gifts of power is the gift of faith, gifts of healings, and workings of miracles. Okay. So yan po yung tatlong category. Isa-isa natin yan. Binigyan ko, hindi natin mapag-aralan ng detalya, pero tinapos natin yan, binigyan ko lang kayo ng idea, na spirit, the 9 gifts of the Spirit is also our weapon for spiritual warfare. At hindi ko na po tatalakayin niya. So, after ng gifts of the Spirit, meron tayong tatalakayin ngayong gabi. Meron pa pala tayong tinalakay kamakailan. The weapon of praise and worship. Nabanggit ko ba kanina yun? Parang hindi. The weapon of praise and worship. Ay, nako. Ay, ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay another weapon for spiritual warfare. Natalakay na po natin yan. So, ngayong gabi, pag-aaralan po natin ang another weapon. Ito ay alam na alam nyo, Pero bagamat alam na alam nyo, hindi po ito ordinaryong pag-aaral patungkol sa paksa na ito, Lalalim tayo sa pag-aaral nito at sisiyasatin yung mga revelatory teaching ng Panginoon about this weapon. And this weapon is the power of prayer. Okay. Prayer is another weapon for spiritual warfare. Nandun po yan sa Ephesians chapter 6 na put on the whole armor of God. We have the breastplate of righteousness, our loins girt with truth, we have the helmet of salvation, we have the shield of faith and the sword of the Spirit, and our feet shod with the preparation of the gospel of peace. Dahil sa pinakahuli binanggit ang tinatawag prayer. So, after putting on the armor of God, we must pray. Prayer is our weapon. Kung ang armor ay for protection and for it is a defensive weapon, after we have put on the armor of God, next is to pray. Okay? God will protect us, cover us, kagaya ng armor na sinusuot sa atin ng Panginoon. So, prayer is spiritual weapon. So, what is prayer? What is prayer? Ang pinakasimpleng grade 1 na definition ay prayer is simply talking to God.
Prayer is simply talking to God. Yan ang pang-grade 1 na definition eh. So, gusto ko maintindihan nyo that prayer is a two-way communication. You will talk to God, then afterward, you must pause and allow God to talk to you. Siyempre, hindi lang ikaw ang salita ng salita. May kausap ka eh. Pagka may kausap eh, ikaw na lang salita ng salita. Siyempre, bibigyan mo ng chance yung kausap mo na anong masasabi mo sa sinabi ko. Ikaw naman, anong masasabi? Kapag sa conversation, laging two-way yan. No? Walang one-way lang. So, sa prayer, it is a two-way communication. We talk to God and God will talk to us. Hindi yung nagmamadali ka sa mga, Lord, I pray for my wife, I pray for my children, protect us, protect, do this, do that, protect my children, protect my wife, protect my family, protect my business, protect, and Lord, thank you for covering us, for blessing us, at gawin mo po ito, Panginoon. Yan ang mga prayer na ginawang utusan ng Panginoon. Tapos nagmamadali, Lord, bye, nagmamadali po ako, may opisina pa ako. See you later, sa gabi. Hindi yan ang prayer, ano? At ang prayer, hindi ganyan. At ang prayer din, hindi yung minemorize. Ang prayer nanggagaling sa puso. No, kung ano yung pinapahig ng puso mong sabihin mo sa Diyos, express it to God through words, through the words of faith. Ano? At pag ikaw ay magpe-pray, always come before the presence of God with faith in your heart. Sapagkat anumang prayer natin na without faith, hanggang ceiling lang ng ating kisame. Sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Okay? Okay. Alam nyo yung isang nakalimutan natin? Pray. Okay. Heavenly Father, maraming po salamat. Ito po yung introduction. After introduction, we will dive into this topic at andito na nga kami sa topic nito. Salamat po that you're always hearing us when we pray, Lord, and you always talk to us, Panginoon, and we always receive your words at kung may isasabihin ka, pababago o iko-command sa amin, we are willing to obey, Lord. Gusto namin lagi nasa iyong kalooban sapagkat ayaw naming mamiss ang blessing ng iyong pong presensya. Ang ultimate blessings namin ay ang iyong presence, Lord. For in your presence, there is the fullness of joy. Maraming po salamat, Panginoon. Sa gabi ito, open the ears of our heart. Sa gabi ito, speak to your people in the name of the Lord Jesus Christ at matutunan namin ang biblical prayer, Lord. The power of prayer. In Jesus' mighty name, be all the glory. Amen. So, what is prayer? Prayer is simply talking to God and it is a two-way communication. No? You will talk to God, then afterwards, mag-pause ka naman. At saka, ang prayer hindi nagmamadali. Ano? At ang prayer hindi yung kinabisote. Ang prayer nanggagaling sa ikabuturan ng puso mo. No? At ine-express mo through the words of faith. No? Kailangan may faith ka sa puso mo when you pray. Kasi kahit anong haba ng prayer mo at fasting ka pa, pero without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11:6. Okay. So those who will come to God must believe that He is, and He is the rewarder of those who diligently seek Him. Lagi may reward ang prayer natin na may pananampalataya. Okay. Ano pa ang prayer? Prayer is like breathing. You know? Parang paghinga ang prayer. Ang prayer ay parang bakit parang paghinga? Kasi ang paghinga ay two-way din. No? Exhale, inhale. Inhale, exhale. Then exhale, inhale. Dalawa yan. Inhale at exhale. Ganyan ang prayer. When we exhale, no? Ang kagaya niyan, you are talking to God. At pag sumagap ka na ng oxygen, ina-absorb mo, pinapapasok mo no, sa ikabuturan ng iyong puso yung tinig ng Diyos. At iyong maririnig yan as you practice the presence of God through prayers, magiging very sensitive ka sa tinig ng Diyos and you will hear the voice of God. No? So, when you pray,
Imagine niyo na humihinga ka. Init. Anong ginagawa kapag kinakapos ng hininga sa mga ospital? Nilalagyan ng dagdag na hangin, oxygen. Yung ihinga mo, yung i-exhale mo, carbon dioxide. Yung ihihinga mo, i-inhale mo ay oxygen. So, oxygen, inhale, carbon dioxide, exhale. Inhale, exhale. Ganyan ang prayer. You talk to God, then allow God to talk to you. Okay? Gusto ng Diyos maging sensitive at masanay tayo sa tinig ng Panginoon. So, ganun ang prayer. Now, tanungin ko kayo, ano nangyayari sa tao kapag huminto siya ng paghinga? O nawalan na siya ng hininga? Ano nangyayari? Natitigok, namamatay, ano? Ganun din, ang Kristiyanong walang prayer life, mamamatay spiritually. We are alive spiritually through the Lord Jesus Christ. So tayo na born again, regenerated by the power of the Holy Spirit through the Word of God. Tayo nagkaroon ng hininga, tayo ay nabuhay, at ngayon pasimula ng buhay natin na tayo humihinga. Inhale, exhale, inhale, exhale. Ano yun? Prayer. We talk to God, then God will talk to us. Yan ang buhay natin. At ang prayer, walang pinipiling oras siya, walang pinipiling lugar, no? I always talk to God. Kung saan man ako nandoon, every minute, every second, kausap ko ang Panginoon. One time, tinanong si Smith Wigglesworth, a mighty man of faith, no? Isang Wales plumber na itinaas ng Diyos at pinayanig niya through the ministry Smith Wigglesworth, niyanig ng Diyos ang 4 continents. No read, no write itong taong ito, pero very powerful with mighty signs, wonders, and miracles. Ang mga patay, binuhay ng Panginoon under His ministry, according sa medical records, yung may medical records, sabi, ang dami raw, walang medical records. 22 or 23 na may medical records, patay, binuhay ng Panginoon under the ministry of Smith Wigglesworth. Very powerful. One time sa evangelist crusade niya, may lumapit na mama, walang dalawang paa. Sabi niya, anong gusto mo? Ba't ka lumapit? Alam na ni Smith Wigglesworth na walang paa. Gusto ko po, magkaroon ako ng paa. Okay, go to the shoe store. First hour in the morning. Go. Naku, excited. Nagbubukas pa lang yung shoe store Gapang na itong mama na putulang dalawang paa at pumunta siya sa store. Pumasok siya, "Sir, can I help you?" Sabi ng manager, "Give me size 8 black shoes." Para kanino po ba? "Just give me size 8 black shoes." "Yes, sir." At binaba niya. Then tinukod niya yung kanyang dalawang tuhod. Immediately, nag-pop up ang dalawang paa. That's a miracle. Grabe, maraming ganyan No? Maraming ganyan ako. Kulang tayo sa panahon na mag-testify ng maraming kagilagilalas na himala. Basta with God, all things are possible when we believe in the Lord Jesus Christ. Sabi niya ni Jesus sa Mark chapter 9 verse 23, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Don't limit God, and God will not limit His miracles sa buhay natin. Okay, ito si Smith Wigglesworth, kung ba't ko nabanggit, tinanong siya in interview, Brother Smith, Brother Wigglesworth, how many hours, when you pray, how many hours? Sabi niya, kapag ako'y nag-pray, hindi lumalampas ang 1 oras. At pag ako'y natapos ng 1 oras, walang oras na hindi ko kausap ang Panginoon. Ibig sabihin, walang limitation. Every minute, every seconds, kausap ng Diyos. No wonder kung bakit ka-powerful na ministry ng great man of God na yun. Si Smith Wigglesworth. Minsan, sumakay siya ng train. Nagulat yung mga katabi niya. Then, nung time na yun, doon sa kanilang lugar, yung, hindi ko malala kung trambia o train, kung ano yun, may CR doon, may lababo doon sa train. Tumayo siya, para pumunta sa siya. Nag-usap-usap yung mga nakatabi niya. Ano yun? Sino yun? Ano yun? Bakit?
Eh, nung umupo sa tabi natin, nakita ko ang impyerno, nakakita ko ng apoy, nakukumbik ako sa kasalanan ko. Pare-pareho tayo, ganun din ang nakita namin. Nagkaroon sila ng visions at nagkaroon sila ng fear of the Lord. Hindi ko na alam kung anong nangyari doon. So, purihin ang Panginoon. One time, merong nag-conduct sa evangelistic crusade, hindi niya matagpuan. Doon sa pinatulog ng isang kapatiran sa bahay nila, gusto-gusto niya na makilala yung husband niya, ipakilala. Smith Wigglesworth, kaso nagtatrabaho sa lisi yung oras nila. Pag umaga, wala si Smith Wigglesworth. Pag gabi naman, sa katarate. Sa umaga naman, wala naman yung asawa niya. Sa gabi naman, sa umaga, nandun asawa niya. Sa gabi, magkasalisi ang oras nila. At nagpapaalam si Brother Wigglesworth, sabi niya, Sister, thank you very much sa pag-akomoda mo sa akin, pagpapatuloy mo sa akin sa bahay. Naku, Brother Smith, wala yung asawa. Gusto ko pa naman siyang makilala mo na kasi unbeliever yung asawa. Gusto ko ma-evangelize mo. Sayang. Ganun ba? Ganito gawin mo. Tonight, doon kayong matulog, mag-asawa, doon sa hinigaan mo na kama. Huwag nyo lalaban yung bedsheet. Huwag nyo lalaban ang bedsheet. Doon mo siya patulugin. Okay? Yes. Thank you, Brother Smith. Doon nga, pinatulog. Nagising madaling araw. Nagising madaling araw yung sister, yung kapatid ng babae. Wala yung asawa niya sa tabi niya. At may narinig siyang humahagulgol, naiyak. Pagtingin niya, lupasay doon sa sahig. Nakadapa sa sahig at nagre-repent, na-convict sa kasalanan. Wala pa narinig na gospel yun, na-convict na. Nahigaan niya yung higaan o yung bedsheet na hinigaan ni Smith Wigglesworth, the great man of God, at yung anointing na impart doon sa kumot. At yung anointing na yon ay sapat to convict him of his sin at tumanggap siya sa Panginoon. Ganun ka-powerful yung So, okay. So much for that, no? So, ang prayer, no? Ang prayer ay walang oras, walang limit. Pwede ka magbabad anytime, kahit ilang oras. So, sa ating paksa spiritual warfare at sa pag-usap natin bilang weapon ang prayer, the power of prayer, i-define natin ang prayer. No? Hindi lang ito pakikipag-usap sa Diyos. Okay? Kundi ano pa. No? Kaya kanya sinabi ko, prayer is like breathing. Bakit? Pag ang isang tao hindi na humihinga, patay. Ganun din ang Kristiyano. Pag ang Kristiyano hindi na nagpe-pray, bumalik sa dating buhay. Patay. Or kapag hindi siya nag-pray, he will die again spiritually. Magbabackslide yan, lalamig yan, at lalayo sa Panginoon, at mahahatak uli ng kasalanan. So, ang prayer ay nagpapatibay sa atin. Prayer will strengthen us spiritually. At the more we spend time in prayer, na-absorb natin kung ano ang ating Panginoon. And it doesn't mean na ma-absorb, hindi ibig sabihin magiging Diyos ka, no? Siya lang Diyos natin. Ibig sabihin, ma-absorb mo ang katangian ng Diyos. God is gentle, magiging gentle. God is good, magiging good ka. God is kind, magiging kind ka. God is faithful, magiging faithful ka. No? Ma-absorb mo yung holiness and righteousness of God in His presence as you pray. See, kita nyo nagagawa ng pagbabad sa presence ng Panginoon, sa prayer. So, another thing, ito na, sa paksa natin spiritual warfare, no? Or as a spiritual weapon. Prayer is joining forces with God to accomplish His will and purpose. Ang prayer daw ay pakikipag-isang pwersa sa Diyos. No? Parang kagaya na nangyari sa Russia at Ukraine. Ano? Kung nag-iisa lang ang Ukraine, talo na ng Russia yan. No? Bakit hindi manalo ang Russia sa Ukraine? At nakakaabante pa ang Ukraine. Ilang eroplano, ilang tangke ang napasabog nila. No? At humaba ang gera.
ayaw namang lubayan ni Putin, pinakiusapan na ni Trump na hindi ko na itutuloy ang pagsusupply ng weapons sa Ukraine, pero ihinto natin ang digmaan. He's calling for peace, sa war. Pero kauusap-usap lang nila ni Trump, pinasabugan ng Russia ang Ukraine, sunod-sunod na at gumamit pa ng chemical weapon o chemical bomb na under investigation niya. So matigas ni ulo ni Putin. Natatalo na nga sila At yung mga weapon pala ng mga Russian, dahil sa corruption ng mga gumagawa ng mga weapons, kinurap yung ibang mga kanyo, ibang mga bala nila, mga malalaking bala nila walang laman, At yung mga tangke nila ang daling pasabugin, Hindi yung quality wala dahil tinipid, dahil kinukurap ng mga gumagawa ng weapon, pati siya niloloko. Hindi kagaya ng mga tangke ng Amerikano, na pag pinasabog mo hindi basta sumasabog at protektado, nakasakay sa loob. At bullseye, high-tech ang mga weapons ng Americans. Yung mga weapons na pinadala ng Amerika sa Ukraine, kaya sila ay hindi natatalo at nananalo pa nga. So, bakit hindi matalo ang Ukraine? Nananalo pa nga. Kasi nakipag-isa siya ng pwersa sa Amerikano. Tinulungan ng Amerika. So, ganun din, without God, wala tayong magagawa. Ang kalaban natin, hindi nakikita si Satanas, hindi nakikita. Mga demonyo, hindi nakikita. Mga fallen angels, hindi nakikita. May mga power sila, taas tayo naman. Wala tayong magagawa, wala tayong power without Christ. And because we became one with Him, and we joined forces with our God, may magagawa tayo at higit pa sa iniisip nating magagawa, ang magagawa natin. Bakit? Because prayer is joining forces with God to accomplish His will and purpose. Pakikipag-isang pwersa. Ginagawa niya nung unang panahon pa, yung maliit na hukbo, na army, maliit na bansa o hukbo, Pag sila ay very weak at wala silang magagawa, sinasalakay sila ng mga kalaban, at kinukuha ang kanilang mga babae, mga anak, ginagawa slave, at ang mga hayupan nila, ninakaw, binubulis sila, nakawa, at sila ay walang alam sa warfare, dahil mga farmers sila. Hahanap sila ng makaka-join forces. Hahanap sila ng malakas, mga warrior tribes, na magiging kapartner nila at gagawa, aalukin nila ng covenant. What is ours will become yours. What is yours will become ours. Pwede kayong mag-asawa sa mga babae namin at ang mga lalaki namin pwede rin mag-asawa sa mga babae nyo. We will become one tribe, a strong tribe. At pag pumagyan yung chieftain o yung king, okay, nako, yung weak tribe, magiging malakas na tribe. Bakit? Nakipag-join forces siya. Ganyan tayo when we pray, prayer is joining forces with God to accomplish His will and purpose. Okay? It is a form of partnership with God where individuals actively participate in His work by aligning their prayers with His purposes. So ito ay prayer is a form of partnership with God. It is joining forces with God. So intindi na natin yan. Ano po? Okay. So ang Diyos nagbigay sa tao ng authority sa planet Earth. Yung unang tao, si Adam and Eve, may authority sila, pero nakuha ni Adam pero nakuha ni Satanas. Kaya si Satanas, nung naging under niya si Adam and Eve, kasi kusang sumama sa kanya, Satan became the God of this world. At naghari-harian. Lalong yumabang siya, naghari-harian. Yung
anointing ni Adam, nakuha niya. Yung authority ni Adam, nakuha niya. Yung pagmamanig sa mundo, nakuha niya. No? At hindi yun ang original plan of God. Original plan of God, kung hindi nagkasali si Adam and Eve, dadami ang tao sa mundo. Why? Inilagay ng Diyos ang tao sa mundo na parang tulad sa Diyos. Listen, man is not God. Okay, maliwanag. Pero, when God created man in His image and likeness, we became like God. But we are not God. Parang lang. Kita nyo sa lahat ng creature ng Diyos, tao lang ang merong creative ability na kahanga-hanga. We can create computers, we can create nuclear bomb, we can create ang dami. You can create robot na nandyan yung AI. Sabi ko, parang nakakatakot na AI. Lalo't ito ilagay sa isang robot na kausap mo, kakwentuhan mo, sagot na sagot. At kung gumawa ang tao ng robot na natural ang kilos, ay hindi mo mapagkakamal ng robot, yan, mangyayari yan. Yung very smooth, perfect ang pagkakagawa. Hindi mo kang robot at hindi robot ko magsalita. For God so loved the world, hindi gano'n. Kundi smooth, parang tao, parang ganito. Tapos magsasalita, makikipagkwentuhan ka, may sagot. Di ba sa AI, pag nagtanong ka, pwede ka na makipagkwentuhan. Ako, nakikipagkwentuhan ako sa AI. Minsan sinusubukan ko, parang tao yung kausap ko. Pambihira, sabi ko, ang ginawa ng tao, artificial intelligence, parang tao na yung kausap mo. Magtanong ka kahit may sagot within split second, wala pang 1 second, nandoon na yung sagot No? Pambihira. Kaya, sabi ko, mukhang in the future, delikado na. Kita niyo ang labanan ngayon, imbis na lumusob mga sundalo, drone ang ginagamit. High-tech na drone. Ano yung mga drone? Yung parang maliliit na helicopter na may camera at may bombang dala. Naglilipa, kahit tiranin mo yun, okay lang, wala namang mamamatay. Yung mga maliliit na may dalang bomba. Binabagsak sa mga bullseye. Pag tinarget yung bullseye, perfect. Kasi nga, computerized at saka AI niya Kaya sabog na sabog. Kaya yung nagpapatay ng namatay lahat yung mga general ng Iran puro patay na na-target ng Amerika. Bullseye, alam mo yung pinagtataguan, nalulocate ka, magtago ka pa kung saan. So, ganun katindi. Bakit ganun ang katalino ng tao? Because we were created in the image and likeness of God. Okay? Ngayon, kapag isang tao na kay Kristo, lahat ng nanakaw ni Satanas sa tao, binabalik ng Diyos. At isa sa binabalik ng Diyos, yung authority ng tao na ninakaw ni Satanas kay Adam. But in the Lord Jesus Christ, in Christ, yung nawalang authority sa atin, ibinabalik ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Kaya ang church, ang mananampalataya, mga anak ng Diyos, we have the authority of the Lord Jesus Christ. Ang authority na kay Satanas, authority ni Adam. Yan ang tanong, sino mataas? The first Adam or the last Adam? Of course, the last Adam. Who is the last Adam? The Lord Jesus Christ. Tinapatan niya si Adam to rescue the human race. Ngayon, yung anointing na nanakaw ni Satanas, anointing na Adam. Ang anointing naman nating mga Kristiyano is the anointing of the Lord Jesus Christ. Plus, yung authority na ginagamit natin to destroy the works of the devil and to pray to God, our Father, yung authority, yung right natin to stand in the presence of God, hindi galing sa atin. It's the right of Jesus. Kung tawagin na, the righteousness of Jesus is upon us. Ibinihis sa atin ang katuwiran niya. Kaya si Jesus, pag isang pray lang, pinapakinggan ng Ama. Bakit? He is the righteousness of God. Meaning,
hindi siya nagkasala. Righteousness means you can stand in the presence of God without any sense of guilt, sin, or inferiority. Makakatayo ka sa presence of Diyos, isang hiling mo lang sa Diyos, pakiking ka ng Diyos. Bakit? Because you are righteous. You are the righteousness of God. Si Jesus yun. Now, nung tayo ay sumama kay Jesus, nakipag-join forces with Jesus, we became part of the body of Jesus, part of the body of Christ, and His authority is our authority, His power is our power, His anointing is our anointing. See? And His righteousness is our righteousness. His holiness is our holiness. Kaya when we stand in the presence of the Father, ang nakikita sa atin si Jesus kasi ibinihis, nilukob sa atin yung katuwiran ng Panginoong Hesus. Because Jesus is righteous, isang pray lang ni Jesus, answer kaagad ang Diyos. And because we are now the righteousness of God in Christ, isang prayer lang natin, tugon uli ang Diyos. See? Kailangan alam nyo ang katotohanan ito. No? Once na alam nyo ito, you can face the devil anytime, any place, anywhere, at magduelo ka, makipagduelo. At pwede natin sabihin sa kanya, Diablo, isang bala ka lang. Isang bala ka lang. Parang FPJ, ano. So, yun po mga kapatid, ano, ang prayer. Alright. So, binigyan ng Diyos ang tao ng authority, si Adam and Eve, nakuha ni Satanas. But, in Christ, bumalik yung authority natin. Saan gagamitin yung authority? To face the devil, to destroy the works of the devil. Binigyan tayo ng Diyos ng responsibility sa planetang ito to manage the earth and to reign, maghari sa mundong ito. Yan ang nawala sa tao, sa unang tao kay Adam and Eve. Yung authority, yung management, at yung paghahari sa mundong ito. Nakuha lahat ni Satanas, and Satan became the God of this world. At nung dumating si Jesus, listen, when Jesus died on the cross, pinasok niya ang regions of the dead. Pinasok niya ang hell. No? At nung siya nabuhay na maguli, sabi sa Bible, Colossians 2:15, tinalo ni Jesus si Satanas sa isang legal na labanan. He defeated the devil in a legal fight, in a legal ground. And Jesus is a conqueror. At sabi sa Colossians 2:5, sinamsaman niya si Satanas ng sandata. At iniwan niya si Satanas na gumagapang talunan, iniwan niya sa hayag na kahihiyan. Sabi sa Biblia, Colossians 2:15. At doon siya nabuhay na maguli, yung victory na dala ni Jesus. And because we became part of Jesus, part of His body, ang tawag sa atin, the body of Christ. Ang head natin si Jesus, ang buong katawan tayo. Lahat ng mga born-again churches, pasok sa body of Christ. At yung victory ni Jesus, ipinasa sa kanyang katawan. If Jesus is a conqueror, we are more than conquerors. Bakit more than conquerors tayo? Parang si Jinky at si Pacquiao. No? Matapos na magpakahirap si Pacquiao sa pagpa-practice at nagpakahirap na makipaglaban sa boxing, tama dito, at ilag dito, at siya'y nanalo, sinuot ang championship belt, plus, kung magkano yun, $50 million. Pagdating sa bahay, honey, nasaan na yung napanalunan mo? Ito, championship belt, hindi yan ang kailangan ko. Yung $50 million. Aba, bigay si Manny. Si Manny yung conqueror. Siya yung lumaban eh. At si Jinky, more than conquerors. But more than conquerors, wala siyang ginawa. At bukas at sa mga susunod na araw, magsishopping na lang siya. No? Para relax sila mag-asawa. Dahil Jinky is now more than
More than a conqueror. More than a conqueror. Si Manny ang conqueror. Bakit? Kasi si Manny lumaban. He conquered his enemy. He defeated his enemy. Si Jinky, walang ginawa. Tumanggap lang ng reward. At dahil wala siyang ginawa, she is more than a conqueror. Okay. So wala tayong ginawa sa pakipaglaban to defeat the devil. Si Jesus ang tumapos kay Satanas. Kaya we are now fighting a defeated enemy. Huwag kayo matatakot kay Satanas at sa mga demonyo. Once you face the devil, our enemies, and all demonic spirit, anumang klaseng demonyo yan, tatayo tayo in the name of Jesus. At anytime, anywhere, any place, we can use the name of Jesus, no, to destroy the devil, to destroy the works of the devil, at paluhurin sila sa labanan. Why? Because we can use now the authority, the power of the Lord Jesus Christ. Sa paanong paraan? By using His name. Once na ginamit natin ang pangalan ni Jesus sa labanan, whether in casting out demons, in the name of Jesus, I cast you out. Sabi ni Jesus, in my name, you will cast out demons. Or sa spiritual warfare, Heavenly Father, Lord, Father God, nandito kami sa labanan. In the name of the Lord Jesus Christ, Lord, papagtatagumpay mo kami at tinututok mo ng apoy ng Holy Spirit ang mga kalabang namin, mga demonyo, in the name of the Lord Jesus Christ. Father God, thank you for victory. We're using the name of Jesus. We're calling upon the name of Jesus. So, once na tayo tumawag sa pangalan ng Jesus, yung kanyang authority, yung kanyang power, yung kanyang victory, ay ating inire-release sa planet Earth. Inire-release natin in the presence of the enemies. Inire-release natin sa labanan. At meron tayong assurance of victory because we have Jesus in every battle. And in every battle, we are destined to win the battles. We are destined to reign in this life. Through the Lord Jesus Christ, we are destined to reign in life and in the life to come. Maghahari tayo sa buhay nito at sa buhay darating through the Lord Jesus Christ. Amen. So mga minamahal, ituloy po natin. May part 2 itong, itong kala ko matatapos na ito. Next Bible study, pag-aaral natin yung different kinds of prayer. Ay, maganda po yan. Different kinds of prayer. No? Gusto nyo na ipakita ko sa inyo, pero hindi na natin matatalakay those different kinds of prayer. Ay marami po ito, kaya next week, next week na lang po. Ano yung different kinds of prayer? Prayer of petition, prayer of praise and worship, prayer of binding and loosing, intercessory prayer, ano pa? Congregational or united prayer. Ano pa? Prayer of agreement, prayer in tongues, prayer for spiritual warfare. Yan. So, madami yan. So, next week, talakayin po natin sa Tuesday. God bless everyone. So, don't forget to share this video. So, tandaan nyo, we can win every battle. Sapagkat we are destined by the Lord Jesus Christ to win and to reign in this life and in the life to come. Through Him, through the Lord Jesus Christ. So kapatid, hindi ka ordinaryong tao. You are a winner. You are more than a conqueror. Kapatid, continue to serve God faithfully. Continue to love Him and serve Him faithfully. And let the power of God, the anointing of God, use you for His glory. God bless everyone, mga kapatid. Lord, salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. And Lord, yung mga may sakit karamdaman, heal them right now in the name of the Lord Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus.
Lord, salamat po si Brother Celso, office mate ko dati at director namin dati. Ngayon may karamdaman. We're praying for him right now. Heal him, Lord. Heal him right now. Ano kanya side karamdaman, let your healing power heal him. In the name of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, for healing your people. And those who are wounded spiritually, emotionally, heal their hearts in the name of Jesus. Lord, we declare victory sa lahat ng mga pagsubok, Panginoon, through the Lord Jesus Christ. Salamat po sa mga, in every battle, tinuturuan mo kami maging humble. In every battle, tinuturuan mo kami na lumalim sa pananampalataya. And in every battle, binibigyan mo kami ng kalakasan. Lord, salamat po sa iyong biyaya at pagpapala sa bawat isa amin. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be all the glory. Amen. Shalom, everyone. God bless you. Share this video, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon.